Magandang araw sa inyo mga kababayan, at andito naman tayo ngayon sa Pantalan. Dito tayo ngayon sa Pantalan. Yan, ang daming pila doon. Daming nagpipila dahil yung sakayan nila paatras. Tapos ang taas ng kuan. Ang taas ng hamba nila. Yung kuan daanan. So ayun. So maghintay muna tayo, at ngayon may pag-uusapan naman tayong mga issue sa ating bayan. So ayun na nga. May bago nga ngayong issue. Ito yung PhilHealth. So ayun. Yung kamera, parang nangatog na yung mga kuha nila. Nangatog na yung mga dibdib nila, dahil siguradong sasabit sila dyan, dahil yung pira ng PhilHealth na pundo nilipat sa hindi ako siguradong sila ang naglipat, nilipat sa National Treasury, sa Treasurer, sa Finance, Office of the Finance, tapos nilagay sa unprogrammed fund. Ang problema, yung unprogrammed fund at may budget na rin pala sa national. So ayun, nagka-problema yung Kongreso dyan, dahil hindi naman siguro malipat yan ng kung walang approve sa Kongreso kung walang nagutos dyan sa Kongreso. So ayun na nga, malaking problema yan. Kung sinagot sana yan ng mga congressman noon nung tinanong ng taong bayan kung saan nila nilagay ang pondo, kung bakit nilipat, so hindi sana yan aabot sa Supreme Court. So ngayon, lumabas na yung mga sekreto nila dahil sa oral argument nga. So ayun, tinatawanan sila ngayon ng mga DDS, dahil parang sasabit talaga sila dyan. Mukhang sasabit sila dyan. Mananagot talaga sila dyan kung may anomalya talagang kuhan. Pero klaro talagang may anomalya. Kita nyo naman yung pundo ng PhilHealth tsaka utang nila mas malaki pa, tapos sabihin nila sa report na malaki daw yung pundo nila, kaya wala na silang problema, kaya inilipat na sa National Treasury, Finance, Office of the Finance. So, kaya nga ayun, ngayon anong nangyari? Sasabit yung kuha nila, yung pinuno nila. So ngayon, pasasagutin ngayon ng Supreme Court yung kamera kung anong masagot nila dito. Sabi nga ni Baste, kung sinagot lang nila yan noong may nagtatanong kung saan nila nilagay at bakit, so wala sanang problema. Tingnan nyo ngayon, di nagka-problema sila. Nag-iisip na ngayon ng Kongreso kung anong isasagot nila, pero talagang sasabit sila dyan. Hindi pwedeng di sila sasabit dyan, dahil klaro talagang may corruption nangyayari dyan. Yung pira na nilagay mo sa unprogrammed fund, tapos yun na nga, may budget na pala. Yun ang trouble ng cellphone natin So yun na nga, may budget na pala. So ano pang dapat panghinalaan natin dyan? Unprogrammed fund, nilipat mo yung pundo ng PhilHealth. Ang layo ng nilipatan ng pundo ng PhilHealth, dapat sana idagdag lang sa ating sa ating mga benepisyo yan. Laking pira yan. 90 billion ba tayo? So, ang laking pira niyan. Kung dinagdag yan sa natin, sa benepisyo natin, di tuwang-tuwa sana ang ating mga kabayan na maliliit diyan natin. So di ba? So mga tao galit talaga diyan sa pundo. Ang daming problema ngayon sa Kongreso.
Una, pananagutin sila sa PhilHealth, pasasagutin sila sa Supreme Court, PhilHealth, tapos yung BICAM, pasasagutin rin sila sa sa Supreme Court, tapos yung impeachment ni Sara na palpak kasi hinihintay pa nilang port impeachment, port complaint. So ayun, sabi nga nila hindi dapat paghintayin ang mga impeachment complaint, tapos sila tatlong impeachment na hindi pa rin inendorso sa Senado, hindi pa rin nila inaprubahan, tapos ang sabi nila hinintay lang nila yung port. Ngayon pagdating sa port impeachment port complaint, tsaka nila pinirmahan na. Ang alanganin pa talaga sa oras, pinasa nila sa Senado, 2 oras na lang magkuklose na yung Senado, at tsaka nila pinasa. So ayun, anong kablustagan yan? Diba, ang hirap intindihin. So may problema talaga sila ngayon. So nabaliktad na ang panahon, imbis si Sara may problema, sila na ngayon ang maraming problema. Kaya ayun, hindi mo na sila mahagilap ngayon sa social media. Tingnan mo hindi mo na sila makakita masyado ngayon na nagpa-interview, nagpa-preskon, kasi wala silang may sagot pa siguro. O takot. Yan lang tayo naglalaro, takot o walang may sagot. So ayun, nagka-problema na sila. Naluto sila sa sarili nilang mantika. So ngayon, tinatawanan sila ng mga DDS. So wag kasi tayong maglalaro nang hindi natin kayang tapusin. Yan na nga yun. So ngayon, problema sila kung paano nila yan tapusin. Tapos may kampanya pa. So maalanganin pa sila sa kampanya dahil may firing hearing pa sila sa fake news. Yan, may firing hearing pa sila sa fake news. Ang problema sa hearing nila sa fake news, hindi sila sinipot ng mga DDS. Pinapakuan pa sila, sumakbo sa Supreme Court. Ayun, pinapasagot. Dami nilang problema yun. Dami nilang dapat sagutin. Yung PhilHealth, BICAM, impeachment ni Sara, tapos itong fake news na sinampa ng vlogger dahil nire-red tag na sila. Hindi pa nga sila nakapunta sa hearing. Sinabihan na silang mga trolls. So ayun, matalino yung mga vlogger. Akala kasi nila mga vlogger bobo, yung mga DDS vlogger bobo. So naisahan sila. So ngayon, si Dan Fernandez hindi mo na makikita ngayon masyado sa nangampanya sa kanilang lugar. So ngayon, napiktuhan yung kampanya nila dahil bumaba talaga yung rating sila sa ginagawa nilang kalukuhan dyan sa kamara. Sa hearing na yan. Dami nilang hearing. Wala naman lang napatunayan, wala namang naging magandang resulta. Puro suspect. Walang resultang maganda. So hindi pa rin nakikinabang ang mga taong bayan. Yung kay BP Sara dyan talaga sila naging negative yung mga tingin ng tao sa kanila. Inu-pull out kasi nila si BP Sara ang daming may intel pan dyan. Si BP Sara lang talaga yung investigahan nila. Mas malaki pa nga yung intel pan ni Bongbong, 4 billion nga mahigit sa 3 taon bata yan. So ayun. So ngayon nagantihan sila. Ika nga sabi deserve. Deserve nyo yan. So ayun, abangan natin kung ano mga sagot nila dyan sa Supreme Court, at antabayan na natin mga kababayan dahil makikinabang tayo sa mga isyong dyan dahil ang laking pira niyan. BICAM, PhilHealth, laking pira niyan. Abangan natin kung sinong mananagot dyan. Masaya yan. Abangan natin yan. Tingnan natin kung sino ang may huling halakhak sa dalawang grupo, yung Duterte at saka admin at ang kamara. So yan na nga, hindi pa nga tayo nakasakay doon sa huling barge na biyahe. Yan, may parating na ito yung bago. Yan,
Parating na yung bagong barge. Ito mas malaki to. Yung kanina maliit. So ngayon makakasakay na tayo dyan. At magandang araw sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood mga kababayan. Kita-kita po tayo bukas o mamayang hapon. Dahil umaga pa ngayon. So ngayon, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan.